Pirma. Para saan ba ito? Ano ba ang halaga ng pirma sa bawat isa sa atin? Ang katumbas nito ay maraming trabaho, dadagsa ang malaking foreign direct investments at maginhawang pamumuhay. Transportation system. Isa lamang ito sa matatamasan natin na benepisyo. Dadami ang papasok na puhunan. Tataas ang kalidad ng edukasyon. Papasok ang mga makabagong paraan ng pagtuturo. Giginhawa ang mga magsasaka. Lalago ang kanilang ani dahil sa mas makabagong agrikultura. Magiging masagana at mapayapa ang pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. Sa Singapore, isang bansa na ang land area ay halos kasing laki lamang ng Quezon City at sa iba pang mauunlad na bansa sa Asia. Kung tutuusin ay daig ng Pilipinas ang karamihan sa mga bansa sa Asia, kasama na ang Singapore, Indonesia, Vietnam, Malaysia at Thailand, bago nabuo ang 1987 Constitution. Pumapangalawa ang Pilipinas sa pinakamaunlad na bansa sa Asia. Sa ilalim ng 1987 Constitution ay bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Nawala ang mga foreign direct investments at marami ang nawalan ng trabaho. Sa maikling panahon na naunahan tayo ng Singapore, Indonesia, Vietnam, Malaysia at Thailand. Pagdating sa dami ng mga pumapasok na foreign direct investments, matapos nilang payagan ang 100% ownership ang mga dayuhang mamumuhunan sa Pilipinas. Napag-iwanan ang bansa at naghirap ang mga mamamayan. Ang tanging umunlad ay mga ilang pamilya na napaboran dahil sa 60-40 equity restriction sa 1987 Constitution. Maluwag ang pagpasok ng mga dayuhang namumuhunan. Maunlad ang kanilang mga bayan. Ito na ang panahon upang manindigan. Gamitin natin ang ating pirma upang labanan ang kahirapan. Dahil sa inyong pirma, maganda ang kinabukasan ng anak mo at ang mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. Sa pirma mo, nakasalalay ang masagana at mapayapang Pilipinas. Kaya tayo na. Ano pa ang inaantay natin? Kung kaya nila, mas kakayanin nating mga Pilipino. Tara, pirma na!